Okay, so what's up? So ngayon tatry natin mag-solve ng pattern. So nung kailan pa ba ako nag-print pattern? Siguro nung may pasok pa. Hindi. Ito madalas kasi activity yung mga printing patterns eh. So hindi to scripted. Okay, so maghanap tayo ng patterns na activity. Then try kong solve ng isa. Kung paano ko siya i-analyze. Wait nga lang. Ay, dito eh. Wait lang. Python print example. The print patterns. Yan yata yun. Yun yung mga pyramid na yun. Wait lang. Okay, so try natin to. Wag naman yung ganto. Kasi ganyan. Hindi, yung simple lang muna. Simple lang muna. Okay. Try natin to. Itong 1, 2, 3. Okay. Madalas kasi pag mga gantong activity, yung mga ganyan, laging involved dyan yung dalawang for loop. Isang for loop sa loob at isang for loop sa labas. Kasi, yung sabi ko nga, ay para nagpo-form siya ng matrix. Ang nangyayari lang dyan ay kulang yung mga box dito. Wala dito mga box. Okay, pero parang box lang din yan. And anong nangyayari, piniprint mo lang yung specific na index, yung mga position na to. Yun yung nangyayari diyan. And pag yung outer layer, ang ina-access niya ay itong buong to. Okay, yun yung ina-access niya yung okay, wait lang. So for I in range, for example, for I in range 5, for I for X na, then for Y in range 5. Itong outer na loop na to, ina-access niya tong isang row na to. Yan, yung mga row na yan. And ang access naman nitong nasa loob na loop na to ay yung nasa loob ng row na to. So for example, itong row na to, ang i-access nitong for loop ay individual na element na to. Same lang din dito. Yan. So pag mga ganyan, ang una kong gagawin ay apat to, 'di ba? Ibig sabihin apat na row. Ilalagay mo na dito apat. Okay? Kasi pababa yan eh. And then ito yung medyo tricky na part. Kung paano mo siya okay. So ang gagawin mo dito ay isa lang yung ipiprint mo dito sa isang row na to. Sa unang row, ito dalawa yung ipiprint mo. Tatlo yung ipiprint mo, apat yung ipiprint mo. Ibig sabihin, itong nasa loob na for loop na to. So dapat isa dito lang. And magbabago to sa pangalawang row, sa pangalawang loop. So, dapat magiging ganyan yan. And itong 3 ay magiging ganyan. And itong 4 ay yan. So, mapapaisip ka, paano yon? So, try muna natin siya. Pwede ba ito? Python main.py. Okay, nagana naman siya. So, print muna natin yung x. Okay, so ito yung index natin eh. Kasi itong mga ganito kasi napapractice mo din to eh. So 0, 1, 2, 3. So ito, pwede kang magbase dito sa x na to. Okay, so ang gagawin natin dyan ay sa for loop pwedeng ganyan. Magsisimula ka sa 1 and magtatapos ka sa 5. So try natin siya. So 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And nakuha na natin siya dito. Ganun lang din. So print natin print tayo nitong star na to. Okay. So ganito yung sa Python kasi bawat kasi print mo magpiprint na ng endline. And ganito para hindi siya mag-end kaagad. So kung magpiprint ka nito, ay ibig sabihin nito, kasi bawat print mo kasi sa Python, ganyan. Try natin. Print Owen. Yan. Pag nagprint ka ng ganito kasi, yan nasa new line na tong pangalawa.
Pero ang gusto natin ay magkakatabi yung ganto, 'di ba? So, pwede mo siyang iganto. Kung tama ako, yun, Owen. Pwedeng ganyan. May space siya. And, parang ang pinaka, ito yata yung kaya nagaganyan. Yan ay, ang tawag dyan ay new line. Ayan, parang ganun. So, ang gagawin natin ay, magkakatabi to. So, ayan, mali. And, para magyari yon ay print tayo ng isa dito. Ayan. Tama. Kasi magkakaano yan eh. Ayan. 1, 2, 3. So, ito, try natin tong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baka ako'y magtagal dito. Tingnan natin. At ito na yung ito pa lang i-code ko din. Kasi may coding challenge pagkatapos nito. So, ito yung itatry nyo. Ito kasi ay, hindi ko sure pero pabalik lang yata to. And then, medyo mas complicated to. Kasi ang ipiprint mo yata sa una ay mga spaces. Parang ganyan. Tas, may if pa yata siguro to. May if pa yan. So, medyo complicated siya. Pero kung gusto nyo try, so try nyo siya. Try natin to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iba't iba tayo ng style ng pagko-code. So, pwedeng maiba yung akin sa inyo. So, paano to? For I in range. Isip lang ako ng algo. Kung akong magaganto, ipiprint ko siya as may counter ako dito. So, counter is equals to 1. So, ano to ha? Hindi to scripted ah. So, counter. Print natin tong counter. So, ibig sabihin magiging 1 to eh. Okay, 1 yan lahat. And ang gagawin natin ay counter plus equals 1. Lagyan lang natin siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama. And ano pa ba? Ito yung sa coding challenge ah. Try natin yung iba. Ito. Medyo ano pa kasi ito eh. May mga if pa. Sige, try natin to. Ilang minutes na ba? 7 minutes. Sige. So, try natin to. Para tingnan natin kung kaya ko. Okay, so 4 rows siya. And ang poproblemahin na lang natin ay kung paano ipiprint to ng pabalik. So, paano to? For I in range. Napasubo yata ako dito ah. Okay, so ang pinakaunang ipiprint ay okay, so ito is index 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Mas magandang okay, gets ko na. So, magsisimula ka sa 5 siguro. 5, 1. Pabalik yung ano mo dito. So, try natin kung ano yung sinasabi dito. Print y. Ay, wait lang. Print x. Okay. Kasi dito ay may pangatlo tayong parameter. Kasi magsisimula tayo sa 5 eh. And magtatapos tayo sa 1. So, by default, ang gagawin nito ay mag-increment siya ng isa. So, sunod niya ay 6. So, wala siyang piniprint. So, kailangan i-indicate natin na decreasing siya. So, negative 1. So, 5 minus 1 ay magiging 4. 5, 4, 3, 2, 1. Ganon. At hindi yata kasama yung wait, print x. Pass muna na ito. Tingnan ko muna. 5, 4, 3, 2, 1. Wait lang. Okay, so magsisimula yata tayo sa 4 muna. Or 3. Hindi, 4 kasi 4. 4. 4 hanggang 0.
y. 4, 3, 2, 1. And ito ay magbibilang ng print y. Try natin. Print y. So, 0, 1, 2, 3 pa rin. Bala ko kasi. Dahil ito ay, ang unang iteration kasi ay 4. 4 minus 1 ay 3 yung spaces. Spaces. So, pwede natin sabihin na spaces. Yan. Spaces ay y minus 1. Print. Tatlong spaces. Dito pala dapat to. And ito ay kahit yung ito na. And print mo in spaces. Okay. Pass muna natin to. Ibig sabihin, wala mo tayong ilalagay doon. X minus 1 dapat. Sorry. Okay. So, tatlong spaces, 3, 2, 1, 0. Tatlong spaces, 3, 2, 1, 0. And for y in range ng spaces. Ayan. Print natin ay wala. And ay yan. Para magkatabi siya. And print tayo ng paapat. So, kahit naman ano to eh. Kahit anong algorithm natin. Basta, masunod natin yung pattern na to. For z in range ng pabalik na naman to eh. Lang. Iniisip ko pa eh. So, x. Hindi. Ang x kasi ay malaki sa una eh. For in range 4. Hindi. Kailangang may limit pa din to eh. So, limit is equals to 1. Limit. And then, for x in limit. Tama. And print. Print. Hindi na pala. Ewan ko. Baka ang maganda dito ay may if ka. Ewan ko. Basta ito yung unang lumabas sa ano ko eh. Sa utak ko. So, ang limit natin ay dagdagan natin siya. Plus equals 1. Kasi kailangan 1 minus, ay hindi pala. Ito. 1 pa rin yata ito. Tama. Try natin. It's always trial and error. Kung makukuha man. Yon. May bahagyang ganun. So, medyo magtatagal tayo dito pero nakuha na natin yung ganun. Ang hindi lang natin nakuha ay ito. For I in range limit. Print limit. Ba't lagi siyang 2?
Okay, alam ko na. Kasi nire-redefine niya yung limit. So, pag kahit i-add natin tong limit na to, magiging 1 uli siya. So, try natin. Ayun. 1, 2, 3, 4. Hay, buti na lang na-solve. Pero, merong mas maganda pa siguro dito ang algo. Pero ito kasi yung unang pumasok sa isip ko na maganda. So yun, para sa analyzing printing patterns. Basta ito, bilangin nyo lang kung ilan to. Ito na yung range mo dito. Kung ilan na to. And yun. Kung ilan naman to, yun yung range mo dito. So yun.